I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Morning, ma'am. Morning. Wala kayo. Ng araw, ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba naaapektuhan ang inyong iniisip sa inyong ginagawa. So, sino ang gustong unang magbahagi? Ako. Bagsak po ako sa quiz. So, So, ano ang nararamdaman niyo? Okay, Jennifer, tingnan natin yan. Ano ang iniisip mo nung nalaman mo na bagsak ka sa quiz na pinag-boto ko? Iniisip mo? iniisip ko po na wala na akong pag-asa. Hindi, baka isang kiss lang naman yun. Oo, pwede pa siyang bumawi. Good. Jennifer, pwede ba nating baguhin ang thought mo? Siguro, pwede pa akong bumawi. May pag-asa. So, very good. Yan ang tinatawag na reframing. Marami talaga sa inyong lahat na nandito, kapag may iniisip tayo, marami pang bagay na pwede natin itong palitan. Dahil, ang iniisip lang naman natin ang problema. So, for example, katulad ni Jennifer, iniisip niya na bumagsak sa isang quiz. Feeling niya bobo na siya. So, hindi totoo yan. Kasi pwede pang mabago ang iniisip niya. So, kapag nabago ang iniisip niya, maaapektuhan ang ginagawa niya. So, magkakaroon siya ng motivation tulad ng sabi niya na meron pa siyang pag-asa. Okay, naiintindihan ko ba? Okay, tapos na kay Miss Jennifer. Sino po sunod na gusto magbahagi? Ako naman po, kinakabahan ako sa exam. Feeling ko babagsak ako. So, na-feeling mo na babagsak ka? May ebidensya ka ba na babagsak ka? Or nakita mo na ba na may possibility na babagsak ka? Wala naman, natatakot lang ako. So, tulad ng kay Miss Jennifer, paano mo mababago yung thought mo? Kinakabahan ako po. Handa naman po. So everyone, tulad ng kay Miss Jennifer at kay Miss Hertes, sa pag binabago natin ang mga iniisip natin, di ba, nagkakaroon tayo ng iniisip kung ano yung magiging kakalabasan ng iniisip natin. So for example nga kay Miss Hertes, natatakot siya na baka bumagsak siya, di ba? Pero at least, kapag binago niya yung thought niya, nababagsak siya, na-feel niya na pwede siyang, or kapag bumagsak siya, handa siya. Diba? Naiintindihan mo ba? So ngayon, na nakapag-share na si Miss Hertes at Miss Jennifer ng kanilang problema, ngayon magkakaroon tayo ng behavior practice o role play. Sige nga po, ano po pangalan mo? So dito po kayo sa akin, sa tabi ko. Dito ka po. Mag-roleplay tayo. So for example, ikaw galit ka sa groupmate mo at siya ang groupmates mo. So, paano mo kaya haharapin ng maayos ang problema if galit ka sa kanya? So tulad nga ng sinabi ko kanina, magkakaroon tayo ng roleplay. Ikaw galit ka sa groupmate mo at siya ang groupmate mo, si Miss Jasmine. So, paano mo kaya maihahandle o aayusin ang sitwasyon? So, for example, Galit ako kasi hindi katuluyan. Sabi ko, hindi ko maintindihan kung ano yung gagawin. so, very good. So, tulad na natin kay Miss Jennifer at Miss Hertes, paano mo babaguhin ang thought mo? Frustrate ako kasi gusto ko ng teamwork. Pwede makitang kausapin. Good, Miss Jasmine and Miss Guadalupe. So, everyone, di ba? Ang sabi ko sa inyo, tulad ng ginawa nila, kapag hindi nila binago ang thought nila, maaapektuhan dito ang ginagawa nila. Tulad kay Miss Guadalupe, di ba nag-roleplay tayo na galit siya? Di ba parang iba yung apekto nito kay Miss Jasmine kasi galit siya. So, nung binago niya ang thought niya, o ginamit natin ng CBT thinking, parang nagkabati sila kasi nag-usap na sila ng maayos, di ba? Naiintindihan ko ba? So everyone, kapag hindi natin binago ang ating iniisip or laging mga negative ang ating mga nasa isip, naapektuhan nito ang ating mga ginagawa. So hindi tayo makagawa ng maayos. Lalo na kapag mga galit tayo or negative ang iniisip natin. Okay? So kapag nakokontrol natin ang emotion natin, at
yung kinakalabasan ng gagawin natin. Yun ang ating tatandaan, okay? Isipin natin kung ano yung kakalabasan ng isang gawain. So, hindi dapat tayo mag-isip ng mga negative. Kasi may mga, pag nag-isip tayo ng negative, hindi natin maiisip kung ano ba ang ating mga ginagawa na, lalo na kapag galit tayo. So, kapag nabago yun, na hindi na tayo galit, or masasabihin na natin na, pwede pa akong may gawin, pero hindi sa ganitong paraan. Pag binago natin ang nasa isip natin, mas maganda yung gagawin natin. Okay? Tapos na sila. Sino pa bang gustong magbahagi? Ako po, ma'am. Akala ko po, okay lang ako, pero tinatago ko lang pala yung stress ko. So, tatandaan ninyo na mahalaga ang maging honest sa sarili. So, anong pwede mong gawin doon? Mag-open up ko at hindi lang puro video. So, very good. Binago niya ang iniisip niya. So, tatandaan nating lahat na hindi lahat na nangyayari sa atin ay kaya nating kontrolin. Pero lagi niyong tatandaan na kaya nating kontrolin ang ating iniisip. Naiintindihan po ba? Tapos ka na sa assignment mo? Oo, tapos na ako. Pwede mo bang tingnan yung akin? Tingin ko kasi mali eh. Parang mali naman yung sa'yo. Ganito kasi yun. Siguro hanggang dito na lang. Parang kahit anong aral ko kulang pa rin. Bagsak na naman ako sa quiz. Hindi ko na kaya. Parang wala na akong gana mag-aral. Simula nung nag-away kami ni mama, parang nawalan na ako ng lakas. Kinakabahan ako. Kasi parang lahat ng inaral ko biglang naglaho. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa ba ang exam. I just had to let you know you're